araw, minamahal kong mga kabarangay. Ako po yung Direk Rene. Kuya Rene dito po sa ating Barangay New Zealand, powered by Netkapihan. Ngayon po ay dito sa Aotearoa, New Zealand ay tinaguri ang King's Birthday Holiday itong June 2, Monday. At sabi nga ng iba, thank you to colonialism at meron po tayong King's Birthday Holiday. No? Ginugunita po natin. Ito po ay symbolic dahil ang ating hari, si King Charles, ay parang November ang birthday niya eh. Pero dahil ito ay naging tradisyon na, tayo po ay maswerte dahil meron po tayong extra day para sa pagre-relax. Pero habang tayo nagre-relax, meron din po tayong podcast. At ang ating mga kapanayam, siya po ay tubong Antipolo, pero lumipat ng Iloilo. Alamin natin ang kwento ni Teacher Michelle Katakutan Lorenzo. Hi, Teacher Michelle. Good Hello morning. po, Kuya. Good morning. Kumusta ka na? Mabuti naman po, Kuya. Medyo nakakaramdam na ng lamig kasi second day of our winter. Pero okay naman. Keeping warm. Oh. Alright, that's good. Kasi yun ang importante, no? Yung maano tayo sa... Ako kasi ang kinakatakutan ko palagi is katakutan no para Ako ba? Pag winter kasi Michelle, no, humihina yung aking yung resistensya, no. So kailangan inaano ko ng mga vitamina, yung mga ganon, no, yung manukahani, no, para hindi tayo kapitan ng... Ikaw, ano ang regimen mo pag for your health pag winter? Po talaga, nag-double dose ako ng vitamin C. Yun talaga, kahit yung mga bata. And more on keeping the house warm at saka ino-open frequently yung mga windows para mag-circulate yung hangin. Kasi alam niyo naman sa atin, pag laging kulob, doon nagkakasakit eh. Okay, that's good. That's good to know, no? Pero as a backstory, taga saan ka sa atin sa Pilipinas, Michelle? Lumaki po ako sa Rizal, sa Antipolo. Actually, boundary ng Angono at saka Antipolo. So, pero more on Antipolo na kami. Tapos, nung bandang college na, lumipat na po ako ng Iloilo. Kasi tiga Visayas talaga kami, Visayas region. So, doon ako nagstay longer. And so hati, yung heart ko nasa Antipolo at saka Iloilo. Saan ka nag-high school? Sa Antipolo? Sa Antipolo na po. Anong sa Olops ba or Hindi po, Academe Integrated School. Unfortunately, nagsarado na yung school. Nagsara na. Nagsara na siya. Wala na kami. Wala na kayo. At nung nasa Iloilo ka, anong course ang iyong kinuha sa Iloilo? Bachelor of Elementary Education po. And my area of concentration is preschool. Preschool, yun talaga yung focus mo, no? Anong school to sa Iloilo, Michelle? Sa Central Philippine University po. Oh, sa CPU. Okay. Oh. So, Centralian. bata. Ano tawag doon? Centralian. Proud Centralian. Oo nga. Alam ko yung CPU, meron yung yung parang educational TV. May sariling TV station yung mga bata, yung mga nasa Mascom, no? Dun sa, yes po. CPU, no? At yun talaga yung hilig mo, Michelle, talagang magturo kahit na noon pa? Kahit noon pa po, kahit bata pa po ako, I gather my friends. Actually, bida na talaga ako. So, tinuturuan ko na yung mga kaibigan ko, bata pa lang. So, nag-enjoy po talaga ako. Gusto ko talagang magturo. Nakikita ko nga yung post mo. Mamaya pag-usapan natin itong iyong tinayong yung home-based childcare, no? Nakikita ko yung sorting, yung mga yung skills na mamaya kwento mo sa amin ito, no? Yes. Pero nagturo ka rin sa atin bago ka pumunta ng New Zealand? Yes po. Nakapagturo po ako sa Antipolo, sa Laguna, and Iloilo. Puro sa preschool ito. Opo. Yes, sa atin, ang preschool yun yung ECE dito, no? Yung ba yun? Yes. Or iba pa?
Yun po. Although ang difference kasi sa atin nung panahon ko, 'pag sinabi mong early childhood, nag-start sila ng mga around 3, 4 ganyan. Tapos nagtuturo na tayo ng mga lessons sa mga bata. Unlike dito sa early childhood dito, walang academic. Yes, oo. Mm. So, ano 'to, yung parang play-based 'pag dito, gano'n ba 'yun? Pero may educational component. Mm. Kasi So, sa nung atin may mga test, may mga exam yung mga bata. oo nga, at what age? 5, 6 years old, 'di ba? Yung mga 4, exam. 4. Mga 4 meron na silang mga connecting, matching, yung mga gano'n. Meron na silang gano'n na exam. Pero dito sa atin nag-uumpisa yan 'pag year 0, 'no? Yes, year 0. Year 0. So, nung pumunta ka dito sa New Zealand, nagturo ka rin ng ECE, Opo. nakita mo yung ano, yung pagkaiba, 'no? Yung as you're mentioning, yung curriculum ba tawag noon o in terms of yung mga bata, kasi sabi nga nila 'pag bata, kahit saan ka, bata talaga, Parang playful yung gano'n. Pareho ba? Pareho ba yung mga bata, not kabataan, but yung mga bata? Siguro po may difference talaga because iba yung kasi sa Philippines classroom setting, 'di ba? So iba. So yung mga bata parang for me personally, parang nakakaawa kasi they have to sit for a very long time to learn na they are not wired at that age to sit for a very long time. They need to explore, they need to use their body, yung ganun ba. Na for me, mas na-appreciate ko dito sa New Zealand kasi they're free. They learn through their play, they learn sa environment nila, and hindi kailangan na very strict ka na, you have to learn the numbers right away at this age, yung mga ganun po. So, may freedom yung mga bata and they learn at their own pace. So, yun po yung mas gusto ko. At saka parang may freedom yung mga bata. Kasi yung intelligence naman, correct me if I'm wrong, marami namang ibang, 'di ba, meron yung tactile, yung sa feelings, meron yung sa audio, yung sa video, yung sa reading. 'Di ba, iba-iba yung ano, at a certain age, dinidevelop pa nila yun. At Opo. oo nga, wag na nga natin pag-usapan kung bakit pinipilit sa ating bansa yung ano, yung gano'n, parang siguro sabi kasi siguro, hindi, eto haka-haka lang, 'no? Sabi siguro, di bale 'pag wala sa eskwelahan naglalaro naman yung mga batang yan, So kaya okay na siguro maging rigid. Pero it's nice that ano, yung progressive yung thinking, no? And how long have you been teaching dito sa atin sa Aotearoa? Siguro mga 8 years na po siguro. Opo, mga 8 years na. So yung una tayong nagkita, dun alam ko sa Panmure yun, yung parang meet up ng mga teachers and Yes po. nakisali ako. Bago ko pa lang pala nagtuturo noon nung time na yun, no? Opo. Kasi dumating kami dito 2016, so nag-aral ako, and then 2017 ako pumasok sa early childhood. So nag-aral ka dito? Anong pinag-aaralan mo? Business. Di ba, nagagamit mo naman ngayon yan, Gamit ko naman siya, opo. Nakadalawang negosyo ka na nga. So mamaya pag-usapan natin yun. But Yes po. so you were teaching sa ECE, no? Ano to, yung kumusta naman doon? Kumusta yung how was it with you? Adjustment period or dive in agad or anong kwento mo doon? Nung nag-start po ako, kuya, when I started here, merong mga adjustment. May mga adjustment. Number 1 sa yung words. Kasi 'di ba tayo more on American talaga yung English Yes, natin. oo. So dito yung English nila pang British talaga yung mga terms nila. So medyo nag-adjust ako doon, and the way you pronounce the names of the students, 'di ba sa atin yung ER talagang pino-pronounce mo yung ER sa name. Like for example, Carter. So talagang pino-pronounce mo yung ER sa huli. So share ko lang po, I had this experience, no?
bago pa lang ako. So I was trying to call the attention of one of the kids. So tawag ako ng tawag, sabi ko, Carter, Carter. Hindi niya ako pinapansin. Sinabihan ako ng isang teacher, you say it, Carter. Sabi ko, ay Diyos ko Lord. Sabi ko, yung dila ko, kailangan ko i-exercise. Nung tinawag ko na siya na, Carter, yung gano'n, doon na siya nakinig, doon na siya lumapit. Kasi, hindi siya nagre-respond doon sa pag-pronounce ko ng name niya. Although it was spelled that way, pero 'di ba? So you have to adapt, Yes. to Oo. their terms, yung language dito. So yun po, yun yung adjustment. Yun yung magandang sinabi mo, Michelle, no? Tip kasi nakikita ko sa mga post ng mga teachers dito, yung mga bago, nahihirapan nga sa pag-intindi sa, hindi pa natin pag-usapan yung behavior, ha? Ano pa lang, yung pronunciation, yung English, gano'n. So, it's important to listen to our colleagues and at the same time, mag-adjust nga, no? At syempre, hindi naman, kasi this is really different from yung kagaya sinabi mo, yung English natin is American English at dito yung British, ano. Pero ang dami ding ano, no? Marami ring similarities, lalo na in terms of cultural, di ba? Yung sa ating mga kapatid na Maori, mga kapatid na Samoan, Tongans, ang daming similarities. At ako ang ginagawa ko is I build on those similarities para makakapag-connect sa mga estudyante at sa ating mga no? So, hanggang ngayon, Michelle, nagtuturo ka pa rin, no? While you're running your business? Yes po. So, unahin natin muna itong ano. Ito yung naunang business, no? Ito po yung, yan, yung, hindi yan. Email yan eh. ito yung, how do you pronounce it? Akonga? It's Akonga Education. Akonga Education, no? At www.akongaeducation.com ang website po. Tell us, anong kwento dito sa Akonga Education, Michelle? Okay, so it started po kasi 'di ba po we're helping until now, we're still helping teachers from overseas like Filipino teachers to come here to New Zealand. Some of them hindi nagagrant yung teacher registration nila. So they are required by the teaching council to take the initial teacher education. So, yung iba hindi nila alam how to do that. So, to widen our services, we decided na put up another one, which is the Akonga Education, wherein we will cater to international students. Para naman yung mga teachers na kailangan mag-undergo ng initial teacher education, masuportahan namin. Bigyan namin sila lead namin sila sa mga schools that provide initial teacher education. So, dun po siya next time. Initially for teachers. Hanggang sa, sabi namin na since we are in the education sector naman, why not expand? So, with this, we are partnering with primary and secondary schools as well to bring in yung mga students who are interested to study in primary and also in college. That's good. Magandang pathway nga yan, ano? Kasi nga, world-class din kasi ang education natin dito sa Aotearoa. So, that's a good way na matuto ang mga estudyante punta dito. So, ito ay isang full service, ano to, yung ba tawag nun? Hindi naman provider, no? Parang conduit, no? Parang yung gustong para matulungan. Tama ka dun eh. Kasi, ang policies kasi paiba-iba, tapos yung mga requirements, no? Ako, ikwento ko lang sa iyo, Michelle, mayabang kasi ako sa professor ako sa Pilipinas, no? Professor basahin ko lang yan, okay na yan, tik-tik, ng ganon. Yun, suma total doon, na-decline ako ng immigration dahil may natik akong mga hindi dapat na itik. Hindi ko alam sa aking pagkaintindi, no? So later on, I had to, really look for someone, no, an immigration consultant, na para tulungan ako, no? Ako, Michelle, and then sa mga kabarangay na nakikinig sa atin, wala naman sa akin yung DIY. Kung gusto nyo mag-DIY, why not? I mean,
that's fine, di ba? Yung parang welcome ko yun. No? Pero kung medyo nahihirapan, groups like Michelle sa Ako Nga Education and yung iba ay makakatulong. No? At alam ko si Michelle, hindi lang kabuhayan showcase yung ginagawa niya dyan, kundi kasi bilang isang guro, alam niya yung nadaanan. So, yung mga simple tips. Meron pa nga silang may workshop pa nga sila on bullying Biro mo, ano yung bullying? Anong nun? Parang, anong pakinon para sa pagpunta dito? Hindi, maganda yung ginawa ni na Michelle kasi bullying, nangyayari sa classroom yan. So, bago ka pa pumunta dito, alamin mo na. Or kung nandito ka, find strategies and ways. No? So, okay yun, Michelle. Tuloy-tuloy mo yung mga yung mga serbisyo sa ating. Yes, kuya. Totoo yun. At alam ko talagang ikaw ay you're a mom. Yeah, kaya nga sabi ko, ayan, mompreneur. 3, 3 ba? 3 ba yung anak mo? 3 o 2? 2 lang po, pero may 3 akong pusa. So 5 sila. 5. Tapos yung girl mo is eldest, di ba? Yung nasa high school na, no? Tapos okay. At minsan nakakatuwa, minsan kumakain ako sa Burger King, biglang dumating si Linggo yata yun parang gano'n, no? Dun sa may Sylvia Park at kasama niya kanyang family, no? Michelle, siguro, anong ma-advise mo dun sa mga pupunta dito na yung iwanan ba nila yung family nila or kung kaya naman, isama na, I mean, to be with them dito sa New Zealand? Isama. Ako kuya personally, isama because number 1, New Zealand welcomes family talaga. Sobrang family-oriented ang New Zealand. Kung kaya naman dalhin yung pamilya, kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Para sa pamilya mo, tapos lalayo ka. So, itong New Zealand provides opportunities, especially for teachers. Yung mga teachers, no? If you can bring your family with you, kasi may opportunity para dalhin mo yung family So, dalhin mo na, sama mo na. Doon sa mga gusto pang malaman, no, itong Ako Nga Education, ay ito po yung email address, info@akongaeducation.com. At kung may mga katanungan kayo, at dyan sa website, makikita nyo yung mga kailangan na yung updating, policies, yung mga gano'n. No? So, info@akongaeducation.com. Meron kang tawag sa iyo. Talagang diyan, kitang-kita po talagang busy. Multitasking si mompreneur, teacher at yung may mga iba pang mga kaganapan. Habang sinasagot ni Michelle yung kanyang okay na. So, dumako tayo dito sa iyong bagong tinayo na home-based childcare. Ano naman ang kwento nito, Michelle? Okay, home-based childcare po. Kasi passion ko talaga magturo. So nandun talaga, bumabalik at bumabalik. Nagkaroon lang ng hiatus for a while, pero kasi nga nag-focus doon sa Ako Nga. But then bumabalik at bumabalik Once you're a teacher, you're a teacher. Hindi na mawawala yan sa'yo. And if it's your passion, andyan talaga yan. So, we've thought of going back to talagang working in a daycare. But then, sabi ko, hindi kaya kasi I'll be working there full-time. At the same time, I'm working full-time sa Ako Nga. Sabi ko, hindi kakayanin ng katawang lupa ko yun, kuya. So, kasi with the home base, you set your own time. Correct. Yun ang maganda. You set your time. If you want to start at 9 o'clock up to this certain hour, then pwede. So, to create my own schedule and routine. So, yun po yung kagandahan. And at the same time, sa bahay lang ako. Okay? Ito yung typical na work from home talaga. So, nandito nadala yung mga bata dito. So, yun po. And the reason why I wanted to open my own home-based childcare
so that flexible ako and I can provide yung mga values na gusto ko para sa mga bata. Kasi what I've Mhm. noticed, kuya, I have several ideas na minsan hindi ko siya ma-implement kasi constrained ka sa policies ng malalaking center, yung mga gano'n ba. And of course, Mm. hindi ka masyado nabibigyan ng freedom. Unlike if you have your own home-based childcare, you can create your own philosophy, you can input your values, your own Mhm. schedule, yung mga gano'n. Hmm. So itong pangalan ng iyong, Firm Foundation Childcare 'no, ay, matatagpuan po sa Pakuranga. Dun sa mga gusto pong, malaman 'no, additional information, ito po yung email address, Mm. firmfoundationchildcare@gmail.com 'no. At, handang, sagutin ang inyong, mga katanungan ni Michelle 'no. Kasi home-based ito, so 4 lang ang puwedeng legally, 4 lang po ang Yes puwedeng, po. estudyante. So isipin Mm. mo yun, 4 lang, so yung tapos nanay pa, si mommy. Yeah. So talagang focus yung ano, and then you create your own, yung curriculum, yung program. Mm. Yung nakita ko nga yung sorting, eh. Kaya Yes naalala po. ko nga, oh, yung mga bata mahilig sila yung pula dito, yung yellow, parang gano'n. O tapos Mm. habang sino-sort, nabibilang na rin, 'di ba? So, Yes. ah, Ang sim daming learning na nangyayari. It's very simple pero you don't have to sit with them na, "Oh, this is yellow, oh, this is mm, gan'to." Yung mga gano'n na, um, literally they learn through play. So as they go along, oh, this red, where does it go? Yung simple na ano, gano'n na learning sa mga bata. napapansin ko yung mga business 'no, it revolves around education. It revolves Mm, about around molding, the mm. youth 'no. Being a teacher talagang, lumalabas yun, and maganda yung sinasabi mo, gusto mo talagang magturo pero, at a certain age, yung pace na yon, tapos you can do other things also. And, pero itong Firm Foundation Childcare, it is part of a bigger organization ano, Michelle? So, meron po kaming provider. So it's Mhm, by homegrown kids. So under homegrown kids, then kumbaga parang we're under contract sa kanila. mhm, So the mm, firm foundation is yours. So under contract ka lang to provide your service. But they do the paperwork and we have a mhm, visiting teacher. We call it visiting teacher na um, who checks the paperwork, who mhm, supports us also sa mga professional development, yun po. hmm. Kailangan ba teacher kung gusto niya mag-umpisa ng ganitong klaseng, home-based childcare? Kailangan ba registered teacher ang gagawa nito? So the good news po dito is you could be a mom, a grandma, or a nanny, pwede yun because they provide training sa mga Hmm, gustong mag-open ng home-based. And they also provide, I think they give you level 4 training in childcare for free. okey. Oo, oo, oo. Mm, Kasi para mm. yung basic 'no, Yes, opo. ano Mm. din. At ang nakikita kong kagandahan diyan, dahil siyempre provide yung malaking organization will take Mm. care of the paperwork, and so you Yes. can focus on the teaching, 'di ba? Yes Yun na po. yung Mm. nagagawa mo, and then at the same time, yung mga legalities, hawak na ng parang sabihin na natin mother company, yung Yes parang po. gano'n. Mm. And, that gives you a lot of time really 'no. So, Mm. kasi kung yung ano 'to, home-based childcare, depende lang yan sa oras 'no, yung iba gusto nila 4 na oras, yung iba gusto Mm. nila Yes. full six Mm. hours, parang gano'n. And, and then you create, a program around that 'no. Yes po. Mm. Tapos may sinabi ka 'pag yung school holidays, you can accommodate more. Ano Yes naman ang po. kuwento I'm not sure how ano, I need to confirm kung up to how many kids, but, for example, if it's school holiday, I can, have school age children mhm. in our childcare. So I'll just come up for a different program. Hmm. At saka kasi ngayong term 2 ka lang nag-start nitong Yes business po, 'no, so itong ano May pa lang. lang, papasok
lang tayo sa school holidays. No? Yes. And I'm looking forward to the term to school holidays kasi ano na ba, bukas ay ano na, week 6 na tayo, no? So, Bilis, ano 'di na ba? lang, 6, 7, 8, 9, 4 na weeks na lang. Ano, Bilis. Oo. ang bilis. Para, yung iba parang ang bilis, yung iba naman ang bagal, parang gano'n. Pero, Michelle, ano ma-advise mo dun sa mga nanonood sa atin, nakikinig, na wala pa sa New Zealand, no? Yung Mm. parang, kasi pag sinasabi, uy, nagtuturo sa New Zealand, iniisip mo na yung Polyares. Siyempre, tama naman yun, wala akong problema doon. Pero ano pa yung advice mo? Ano mga gustong pumunta dito na ano yung ano lang, hindi tayo immigration advisor, so ano Hindi lang pa to, yan, yung oo. bilang si Michelle ay teacher, ako po ay teacher. Mm. So ano to, panayam ko to, podcast ko ito. Don't take our word, na parang sinabi ni Michelle na gano'n, o sinabi ni Mm. Kuya Ren. Pero ano yung mga experiences mo, Michelle? If you want to come to New Zealand and teach, okay, number 1, do your research. Maganda ang New Zealand, kung pwede nga lang halos lahat ng teacher pumunta dito, why not, 'di ba? But it is not for everybody. I'm sorry to say this, but this is not for everybody. It's not for the faint-hearted. Dapat matibay yung loob mo. Number 1, dapat may dedication ka sa craft. You love what you're doing. You do your research. Kasi kung bawal ang tamad dito sa New Zealand. Dapat kumikilos ka. Kasi wala po tayong, sorry kuya, kasi totoo naman, di ba? Wala tayong helper dito. Wala tayong helper dito sa New Zealand. So talagang kumilos ka. Hindi pwede, sabi mong, oo, you're earning a lot. Tapos, simple things like ayoko magluto. Tamad ako magluto. Ako minsan may time na hindi ako nagluluto. Pero hindi naman pwede na everyday na lang kumakain ka sa labas. Mauubos ang pera mo dito sa New Zealand kahit ilang dollars pa yung kinikita mo, 'di ba? Yun. Dapat masipag ka. Masipag ka, and also if you want to be in New Zealand, alamin mo yung culture. Yun ang importante. Hindi pwede yung dadalhin mo yung, it's okay to bring some of the Filipino culture here in New Zealand, yung magandang culture, yung magandang kultura ng Pilipino. Pero yung kung dadalhin mo dito yung kultura ng Pilipino na masyadong chill lang, yung hindi ka magdo-double time sa kilos, mapag-iiwanan ka. Yun. Hindi ka magpo-progress doon sa career mo kung ganun ka lang. So, always give your best in everything you do. Yun yung ko. And yun nga talaga, very important, do your research, know everything about New Zealand. Kasi if you want to live here, dapat alam mo kung paano mamuhay sa New Zealand. Correct. Oo. Tapos in dealing with our students, no? Ang napapansin ko lang, no, in almost all the schools that I have taught dito sa Aotearoa, New Zealand, talaga yung relationship, relational talaga yung yung how you relate, how they relate to you. Hindi siya transactional, hindi siya kung ano yung makukuha ko kay teacher, hindi yun kundi yung relationship pag na-establish mo yun, whether at a certain age o kung anong age yung estudyante mo, is hindi naman magiging smooth sailing, no? Pero makatulong ng malaki to have that rapport, to build that kung ano man style ang gagawin mo, it's up to you. Bawat estudyante, iba-iba yung style na sa akin lang, yung kahit na pinakapasaway, pinakabuisit na estudyante yun, kinabukasan, wala na yun Hindi ko pwedeng dalhin yun ulit na kinabukasan, ito na naman yung buwisit na to. Parang hindi Kasi yung siya din ganun Hindi niya dadalhin yun. Panibagong kabwisitan na naman gagawin. Hindi lang napansin ko, kuya, very straightforward yung mga tao dito. They could be very frank with you, but after that, walang samaan ng loob, walang personalan sa kanila. Yun ang maganda. So to build that, and then yung isa pang tip siguro sa mga guro, no, magtanong sa yung HOD, yung head of department, yung ibang mga guro, yung mga seasoned teachers,
Ako kasi nung nagkaroon ako ng mga problema, sabi sa akin, mag-observe ka. May sinight silang mga teachers and willing naman yung mga teachers na may mag-observe. And true enough, tapos sila din mag-observe sa'yo para hindi naman lahat alam mo lalo na yung classroom behavior. So, Michelle, what's in the future for dito muna sa ating childcare, sa baby mo, sa Firm Foundation Childcare diyan sa Pakuranga. What's next? What's in the future? So for now, we'll let it grow, and then hopefully by word of mouth we will be known, and then we have plans to open our own daycare para naman daycare for Filipinos kasi wala pang ganun dito. So it's a daycare that would cater to Filipinos, wherein we could help maintain yung culture, Filipino culture. So we're still praying for that, and I've spoken to some key people also sa government who are willing to support. So kung may mga supporters and investors na gusto mag-invest sa amin, that would be really good. So kasi wala pang ganun. So yun ang yun yung vision namin for Filipinos kasi dumadami na tayo dumadami na ang Filipino dito sa New Zealand. I think we're 100,000 already, Kuya. Yes, 100 plus na. 100 plus na. Yes. So, syempre yung iba dito na lumaki yung mga bata, dito na pinalaki, yung culture ng pagiging Pilipino nawawala na. So, yun yung gusto namin later on na to put up a daycare na makatulong, maibalik yung kultura ng Pilipino. Very good. Oo. So, Firm Foundation Childcare NZ@gmail.com para po malaman yung iba pang mga detalye, informasyon tungkol po sa Firm Foundation Childcare na nandyan po sa Pakuranga. Ngayon naman Ako Nga Education. What is in the future? Yung iba kasi hindi niya may kukwento. Sa akin, hindi niya may kwento offline. Pero general, no? Kasi mukhang exciting Papunta na tayo sa exciting part. Yes. So, for Ako Nga naman po, Kuya, we aim to bring more Filipinos here, either for short term or long term. Yun po yung i-offer namin. If they want to come here to experience for a month or months, the education here in New Zealand, we provide that service to the international students po. At ito po ang email ng Ako Nga Education, info@akongaeducation.com para sa mga iba pang mga impormasyon at detalye. Michelle, maraming salamat at looking forward to kumain ako ulit sa bahay mo. The last time yung Christmas natin masasarap yung pagkain na nandyan. Yung childcare mo sa bahay yun, di ba? In your house, the place where we had our Christmas party noong December. We are blessed, Kuya, na meron kaming sleep out. So doon sa sleep out yung childcare. So they really have their own space, and then yung outdoor, they utilize the outdoor for outdoor play. Ang ganda ng outdoor, tsaka may secured, may fence, may yes, fully fenced po. So all the best, Michelle, at good luck. Good luck sa yung mga ginawa. And thank you for spending some time dito sa ating barangay New Zealand. Problema. Salamat, Kuya. Many thanks. Mga kabarangay, nais ko pong salamat sa inyo dahil pinayagan niyo kami ni Michelle pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa panahon ito ng King's Birthday, June 2, 2025. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now.